여러분 안녕하세요 and welcome back to K-Learn Korean Language Training. For today's video po is i-discuss natin yung third massive selection. Itong third massive selection na to is para po dun sa mga pasado na sa exam at naghihintay na po ng employer sa mga EPS account po nila. Okay? Sa mga hindi po nakakaalam ng EPS account, so EPS account po is eto siya. Ayan, so bali, yung mga pasado lang po sa exam at nakapagpasa na ng requirement sa DMW ang pwedeng gumawa ng EPS account. So, dito sa EPS account natin makikita yung immigration process. Okay? So, balikan natin ito mamaya. Explain muna natin yung quota for third massive selection. Yung target industry nila and allocation, ito po siya. So, manufacturing, 25,168. Shipbuilding, 1,625. And then, agriculture and livestock industry, 4,559. And then, fishing, 2,810. Service industry is 5,058. And then, sa construction naman is 1,768. Okay, ang daming numbers na nakikita sa third massive selection. Reminder that hindi lahat ito sa Philippines. Okay? So, maghahati-hati pa yung mga sending countries. So, marami pong sending countries ang nagpapadala ng mga workers sa South Korea. So, itong mga numbers na nakikita natin is hindi po lahat yan sa Philippines. Maghahati-hati pa po yan. Okay? So, ito po yung mga target industry and allocation. Paka-screenshot na lang. Okay? And then, so, bale, maghihintay tayo ngayon ng EPS or EPS permit or yung tinatawag nilang EPI. Okay? Employment Permit Issuance dito sa ating EPS account. Ito, pag nakita nyo na lang may hard na dito, ibig sabihin, na-select ka na or napili ka na ng Korean employer. Okay? So, again, ito siya. So, 40,988 ang total to be hired. And again, this is not just for the Philippines. Maraming sending countries like Myanmar, Thailand, Pakistan, Uzbekistan, etc. So, hati-hati po ito. Hindi lang po ito sa Philippines. Okay? And then, yung mga Korean employer is, ito, application period is on August 5 to August 16. So, ibig sabihin, August 5 to August 16, yung mga Korean employer is pupunta sila sa labor office nila sa Korea para mag-select ng mga ng mga EPS aspirant. And then yung result ng announcement is September 2, 2024. So ang pinakagagawin natin ngayon is lagi nating i-check yung ating EPS account. Okay? Eto, EPS account, lagi natin itong titignan everyday kasi dito po natin makikita kung na-hired na tayo. Okay, like for example, this one, na-hired na siya. Andiyan yung company niya. Okay, and then dyan po natin makikita, ayan, EPI or Employment Permit Issuance, ito yung makikita yan. And then contract transfer, nandyan po lahat sa EPS account. So, ingatan po natin yung mga EPS account natin, especially yung mga password and username, para mabilis po natin siyang ma-access. Okay? So again, itong quota for massive selection is not only for the Philippines. Meron pa po mga sending countries like yung nabanggit ko kanina, mga Myanmar, China, 'di ba? Thailand, Pakistan, Uzbekistan, East Timor, Cambodia. So hati-hati po ito. And then yung application period ng mga employer, ayan, so sila po yung pupunta sa labor. And then titingin po tayo dito sa EPS account lagi. Okay? Lagi kasi dito nyo makikita yung kung na-select na kayo. Dito po natin yan makikita. Wala pong iba, dito lang po siya. And then paalala po sa mga kababayan natin na gusto magtrabaho sa South Korea, ingat po tayo sa mga scammer. Kasi meron akong kung napanood nyo yung unang video ko is ginagamit yung mga pinopost ko dito sa K-Learn
para makapang-scam sila. So si K-Learn po ay hindi involved sa ganong gawain. So since 2016 kami ay nag-a-assist na ng mga EPS aspirant via yung real process o yung mag-aaral ka, magpasa mo yung exam. Yun po yung process namin at hindi po kami nanghihingi ng placement fee kasi wala pong placement fee. Tapos sa lahat po ng mga papers like yung mga visa, yung mga plane ticket is DMW po ang magpa-process niyan. Wala pong iba. So ingat po tayo sa mga scammer. Again, this video, yung quota is not only for the Philippines at hindi ito para sa mga mag-e-exam pa lang. Ito po ay para sa mga pasado na sa exam para may idea kayo kung ilan yung kukunin at kung kailan yung application period ng mga employer doon sa South Korea. So, bali yung quota nila yata dito sa Philippines is 10,000 plus if I'm not mistaken. Okay? Quota is 10,000 plus. So, kasalukuyan po nag-exam ngayon yung ating mga kababayan sa DMW. Kung titignan yung mga page na, marami rin kami mga passer. So, kung interested kayo na mag-aral, magtrabaho sa South Korea, PM lang po kayo sa amin. Mura lang po at budget meal lang po dito. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Once again, this is Gerard from K-Learn Korean Language Training, your quality affordable Korean language training since 2016. You have a nice day po. Ingat po lahat. Bye!